Siniguro ng Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng karne ng baboy ngayong holiday season sa kabila ng importation ban sa ilang bansa dahil pa rin sa banta ng African swine fever. Si Vel Custodio sa report. Sa kabila ng importation ban sa karneng baboy mula Taiwan at Spain dahil sa kumakalat na African swine fever o ASF sa mga nasabing bansa, marami pa rin ang supply ng imported pork sa Mega Q-Mart ayon sa retailer na si Laurencio. Ganun pa rin po, mababa pa. Mas mababa kaysa sa local. May naman kami dito, nagkukuha ng quality talaga ng karne. Kahit na mas makakatipid sa frozen pork, lokal na karneng baboy pa rin daw ang ginagamit ng karinderya owner na si Glenn sa pansahog sa ulam. Hindi po frozen. Local po. Bakit po? Kasi para mabilis maluto. Pero nag-a-adjust ba kayo ng presyo o hindi pa? Hindi pa po. Mabibili ang frozen kasi matbigyan ng 260 pesos kada kilo, habang 340 pesos naman sa liempo. Mas mura ito na hanggang 100 piso kaysa sa imported na karneng baboy. Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng karneng baboy ngayong Christmas season, kahit na nagpapatupad ng pansamantalang pagbabawal sa importasyon ng karneng baboy mula Spain at Taiwan dahil sa pagkalat ng ASF. Sinabi ng DA na puno ang cold storage facilities ng mga frozen pork, kaya hindi magkakaroon ng shortage sa supply nito. Ayon sa ahensya, mahalaga ang hakbang na ito para protektahan ang multi-bilyong pisong industriya ng baboy sa bansa mula sa nakahahawang sakit. Agad na iniutos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang moratorium para sa mga buhay na baboy at lahat ng produktong galing sa baboy, kabilang na ang semilya na ginagamit sa artificial insemination. Samantala, kinumpirma ng Bureau of Animal Industry na PPR-free na ang Pilipinas. Kasunod ng mga naitalang kaso ng Pes Despetis ruminans o PPR sa Southeast Asia, kung saan pinakamataas ang kaso sa Vietnam. Sakit ito sa mga small ruminant, pakambing at saka sa sheep at hindi ito nakakahawa sa tao. So, nag-iingat din tayo na makarating ito sa atin. Wala pa tayong sakit dito niyan sa Pilipinas. So talagang minomonitor mabuti natin kasi malapit na yan sa Vietnam. Kagaya no sa ESF dati, unti-unting lumalapit. But then again, small ruminants yung naapektuhan nito. At hindi nakaka-apekto sa tao, hindi rin nakaka-apekto sa manok o sa baboy. May sintomas sa lagnat, pagmumuta at sipon, pagsusugat ng bibig, pulmonya, pagdudumi at mataas na bilang ng pagkamatay ang mga tupa at kambing na may PPR. Kaya naman hinihikayat ng DA-BAI ang mga nag-aalaga ng hayop na mapanatiling maayos at mapatibay ang biosecurity sa farm, gaya ng pag-isolate muna sa mga bagong dating na hayop, paglimita sa bisita, pagpapanatili ng kalinisan ng kulungan at kainan at regular na pag-disinfect ng mga kagamitan at sasakyan na nagagamit sa hayop. Patuloy na minomonitor ng DA-BAI ang kondisyon ng animal health sa rehiyon, katuwang World Health Organization for Animal Health. Nananatiling mahigpit ang surveillance, border control at emergency preparedness ng bansa. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.